Nagsisimula ang kwento sa Yokohama City kung saan biglang lumitaw ang isang napakalaking kaiju. Kaya, nagpatunog ang mga awtoridad ng alarma, na nag-uutos sa mga mamamayan na lumikas. Sinimulan nitong sirain ang lungsod at pinapanood ng lahat ang balita habang sinisimulan ng isang helicopter na pasabugan ang halimaw, ngunit wala itong nagawa. Kaya, ang lahat ay nagsisimulang mag-alala. Ngunit dumating ang isang piling unit na kilala bilang ikatlong dibisyon upang labanan ang kaiju. At ang kanilang kapitan, si Mina, ay nagpaputok ng kanyang baril, pinatay ang kaiju sa isang putok. Ipinagdiriwang ng lahat ang tagumpay, iniisip na ang ikatlong dibisyon ay kamangha-mangha dahil nagawa nilang talunin ang kaiju nang walang anumang nasawi. Dumating ang isang team para linisin ang kalat at nakilala natin ang isang lalaking nagngangalang Kafka habang kumukuha siya ng sample para sa mga mananaliksik. Nakita niyang binubuhat ng mga kasamahan niya ang isa sa mga organo ng kaiju, ngunit binalaan niya silang mag-ingat at bigla itong sumabog. Nasunog ng dugo ang isa sa kanyang mga kasama, kaya tinulungan niya ang lalaki, na sinasabi sa kanya na magiging maayos siya. Napagtanto ni Kafka na napakalaki ng kaiju, kaya aabutin ng ilang taon bago nila ito maalis. At inutusan siya ng supervisor na tanggalin ang bituka. Ayaw niyang gawin ito dahil kasuklam-suklam na gawain, ngunit sinabi sa kanya ng supervisor na wala siyang pagpipilian. At hiniling ng kanyang mga kasamahan na swertehin siya, alam na ang mga bituka ay puno ng tae ng kaiju. Napasuka siya nang makita ang mga bituka, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho, kaya pinutol niya pa rin ito. Umuwi si Kafka, ngunit naaamoy pa rin niya ang tae ng kaiju. At pinapanood niya ang balita, napagtanto na pinupuri ng lahat si Mina dahil natalo na niya ang daan-daang kaiju sa murang edad. Nalaman natin na kaibigan niya ito noong bata pa siya at gusto niyang lipulin ang mga kaiju kasama niya, ngunit wala siya kahit saan malapit sa level niya. Kaya, siya ay nanlulumo, iniisip kung paano siya napunta sa kanyang posisyon, ngunit nagpasya siyang huwag isipin ang tungkol dito, alam niyang tumutulong siya sa lipunan sa pamamagitan ng paglilinis ng mga labi ng kaiju. Kinabukasan, nagulat siya sa kanyang opisina kung saan nakilala niya ang kanyang bagong katrabaho na nagngangalang Reno, ngunit sinabi niya na plano niyang sumali sa puwersa ng depensa. Ang isa pang lalaki na nagngangalang Takuda ay nagsabi sa kanya na si Kafka ay nagkaroon ng parehong pangarap, ngunit siya ay sumuko dito. Kaya, iniisip ni Reno na siya ay kaawa-awa, tinanong siya kung bakit siya sumuko, ngunit ipinaliwanag niya na ginawa niya ang kanyang makakaya at hindi pa rin siya natanggap sa puwersa ng depensa. Ayaw ni Reno na maging katulad niya, kaya binanggit niya na hinding-hindi siya susuko at lumabas siya ng silid habang napagtanto ni Kafka na para siyang talunan. Bumalik sila sa kaiju at si Reno ay nakatalaga sa bituka. Kaya nagdiwang si Kafka sa pag-aakalang makukuha na ni Reno ang nararapat sa kanya. Ngunit sinabihan ng supervisor si Kafka na makipagtulungan kay Reno. Kaya siya ay nabalisa, nagtataka kung bakit siya palaging nakakakuha ng pinakamaruming trabaho. Ngunit sinabi ng supervisor na siya ay may katapangan, iniisip na magiging mahusay siya sa puwersa ng depensa kung siya ay nakapasa sa pagsusulit. Sa kanilang pahinga, napagtanto ni Kafka na nawala ng gana si Reno, kaya binigyan niya ito ng isang pakete ng bitamina, at sinabihan siyang inumin ito upang hindi siya mawala ng malay. Idinagdag ni Kafka na kailangan niyang isaksak ito sa kanyang ilong, sinasabing kailangan niyang gawin ito upang mabuhay, ngunit tumanggi siya, kaya pinilit niya itong gawin, at nagsimula silang magtrabaho ng magkasama habang tinutulungan ni Kafka si Reno sa kanyang trabaho. Pagkaraan ng araw na iyon, ang lahat ay naghahanda para umuwi. Ngunit lumapit si Reno kay Kafka, nagpasalamat sa kanyang tulong. Hindi siya makapaniwala na ginagawa ito ni Reno at sinabi niya kay Kafka na hindi pa huli ang lahat para sumali sa Defense Force dahil tinaasan na nila ang age limit para sa mga aplikante. Alam ni Reno na hindi siya masaya sa kanyang buhay dahil mukhang malungkot siya nang magsalita siya tungkol sa pagsuko at sinabihan siya ni Reno na gawin ang lahat ng gusto niya, ngunit nagpapasalamat siya kay Reno sa pagbibigay sa kanya ng pag-asa, napagtanto na si Reno ay isang mabuting tao. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumulpot ang isang kaiju at kakainin na siya nito. Ngunit hinawakan siya ni Kafka at nakaligtas sila. Sinabihan siya ni Kafka na tumakas at tumawag ng mga reinforcement kapag ligtas na siya, ngunit tumanggi siyang umalis. Kaya ipinaalala ni Kafka sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap, na nagsasabing hindi siya maaaring sumali sa puwersa ng depensa kung hindi siya mabubuhay. Kaya tumakas siya, at tinawag ni Kafka ang kaiju. Kaya nagsimula itong humabol sa kanya, sinusubukan na kainin siya. Ngunit pumasok siya sa isang gusali at tumalon sa bintana. Sa isang flashback, nakita natin si Mina na umiiyak, kaya nilapitan siya ni Kafka, sinusubukan siyang pasayahin.
Ipinaliwanag niya na malungkot siya dahil namatay ang kanyang pusa, at tinititigan nila ang mga guho ng kanilang lungsod habang binabanggit nila na sasali sila sa puwersa ng depensa. Ngunit sa palagay niya ay wala siya kung ano ang kinakailangan. At sinabi niya sa kanya na siya ay magiging isang mas mahusay na opisyal ng puwersa ng depensa, na sinasabing sabay nilang lilipulin ang mga kaiju. Ngunit bumalik tayo sa kasalukuyan habang patuloy na hinahabol ng kaiju si Kafka na napagtanto na hindi siya makakatakas. Kaya naghahanda siyang labanan ito. Pero dinudurog nito ang paa niya at kakainin na siya nito. Ngunit bumalik si Reno at nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Reno. Kaya ipinaliwanag niya na hinding-hindi siya makakasama sa Defense Force kung hindi man lang niya mailigtas ang kanyang kasamahan. Kaya't napagtanto ni Kafka na nakakaawa siya dahil alam niyang hindi niya mapoprotektahan ang sinuman. Kaya wala siya kung ano ang kinakailangan upang makapasok sa puwersa ng depensa. Malapit na silang patayin ng kaiju. Ngunit bigla itong pinigilan ng isang tigre habang nagpaputok ang mga sundalo at pinasabog nila ito ng magkapira-piraso. Iniulat ni Mina na nawasak ang target at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na sundan siya at sinabing kailangan nilang tingnan kung marami pang kaiju sa lugar. Nang gabing iyon ay nakita natin si Kafka sa isang ospital na napagtanto na si Mina ay kamangha-mangha at sa tingin niya ay hindi na niya maaabot ang kanyang level. Ngunit alam ni Reno na hindi siya mabubuhay kung hindi siya ililigtas ni Kafka. Iniisip na kamangha-mangha si Kafka kaya kailangan niyang isaalang-alang ang pagsali sa puwersa ng depensa. Pinasasalamatan niya si Reno sa pagpapagaan ng pakiramdam niya, sinabi niyang nagpasya siyang mag-apply sa puwersa ng depensa. Ngunit bigla siyang nakakita ng kakaibang nilalang, na nagsasabi sa kanya na hinahanap siya nito, at bigla itong sumisid sa kanyang bibig, dahilan para magpumiglas siya. Napansin ito ni Reno kaya tinanong niya si Kafka kung ayos lang siya. Ngunit nabigla si Reno nang makita siya. Tumingin si Kafka sa salamin, napagtantong naging halimaw na siya, kaya natarante silang dalawa. Ngunit ipinaliwanag ni Kafka na may kontrol pa rin siya sa kanyang katawan, at nakita sila ng isa pang pasyente. Kaya tumawag siya para sa tulong at alam nila na si Kafka ay malapit ng mahuli. Kaya nagpa siya silang tumakas. Nakita natin si Mina habang iniisip niya ang tungkol kay Kafka na nangako sa kanya na mananatili siya sa tabi niya, ngunit tinawag niya itong sinungaling dahil kinakalaban niya ang mga kaiju nang wala siya. Nakatanggap siya ng tawag at nalaman niyang may nagpakitang kaiju sa ospital, kaya nangako siyang aalisin ito. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita natin si Mina na pinagtatawanan si Kafka, sa pag-aakalang corny siya sa pagsasabing paprotektahan niya ito kung sakaling matakot ito. Nagsisimula siyang mapahiya, ngunit talagang nagpapasalamat ito sa kanya at masaya na lagi silang magkasama. Nakita nating tinitipon niya ang kanyang koponan at sinabi niya sa kanila ang tungkol sa sitwasyon sa ospital. May alerto sa balita at sinabihan ang mga tao na sumilong. Bumalik tayo sa ospital at ang matanda ay takot na takot. Kaya, iminungkahi ni Reno na linawin ang hindi pagkakaunawaan, sinabihan si Kafka ng umiti. Ngunit nang sinubukan niya ito, nagiging sanhi lamang ito ng pagkahilo sa lalaki. Nagmamadaling tulungan siya ni Kafka, ngunit nang mahawakan niya ang pader, natangay niya ito at nabigla sila sa kanyang lakas. Ang ibang mga pasyente ay nagtataka tungkol sa pagsabog at naisip ni Reno na kailangan nilang makatakas. Binuksan ni Kafka ang bintana, ngunit tuluyan niya itong pinunit. Nagsisimula siyang matakot sa kanyang katawan, ngunit sinabi ni Reno na kailangan na nilang umalis. Nakita natin ang team ni Mina na papunta, at nakatanggap siya ng ulat tungkol sa pag-alis nila sa ospital. Samantala, nagtataka si Reno kung paano naging kaiju si Kafka, nagtatanong kung siya pa rin ba talaga ang parehong lalaki. Ngunit sinabi ni Kafka na hindi niya alam habang nakikita natin na siya ay nakakuha ng mas napakapangit na anyo. Nagawa niyang bumalik ngunit naalala niyang may isa pang problema na nagsasabing kailangan niyang umihi. Sinabihan siya ni Reno na pigilan ito ngunit hindi napigilan ni Kafka ang sarili. Kaya naman nagtaka si Reno kung saan manggagaling ang ihi at lumalabas ito sa kanyang mga utong. Ikinahihiya ito ni Kafka ngunit sinabi ni Reno na kailangan nilang magpatuloy sa paggalaw. Iniisip ni Kafka kung makakasama pa ba siya sa Defense Force ng ganito. Ngunit sa tingin ni Reno ay imposible dahil siya ang naging bagay na pinagtatanggulan ng puwersa, sa pag-iisip na mababaril siya kapag nakita. Siya ay naging wasak, napagtantong hindi siya sasali sa puwersa ng pagtatanggol, iniisip na hindi niya matutupad ang kanyang pangako kay Mina. Napansin ni Reno ang isang selyadong lugar, sa pag-aakalang ito ang perpektong lugar upang magtago. Pero biglang may naramdaman si Kafka na papalapit. May nakita tayong pagsabog at may ulat ng isa pang kaiju. Kaya hinati ni Mina ang kanyang koponan.
Sinabi ni Reno na kakaunti ang mga susunod sa kanya, kaya sa tingin niya ito ang perpektong distraction para magtago sila. Pero parang nagdadalawang isip si Kafka. Nang makita ang pagsabog, nakita natin ang isang batang babae na umiiyak habang ang kanyang ina ay tila nakulong. Hindi siya sapat na malakas para buhatin ang mga bato, at biglang lumitaw ang kaiju. Binasag nito ang gusali at naghahanda na kainin ang mga ito, ngunit bigla itong sinuntok ni Kafka at tuluyan itong natangay, na nabigla sa sarili gamit ang sariling lakas. Tinitingnan niya ang babae, ngunit natatakot ito. Kaya, sinusubukan niyang ngumiti muli, ngunit mas lalo lang itong nagpapalala. Nagagawa niyang palayain ang ina, ngunit biglang bumalik ang kaiju. Kaya, sinabi niya kay Reno na lumayo, at sinacharge niya ang kanyang buong lakas. Iniiwasan niya ang pag-atake ng kaiju at naghatid ng mapangwasak na suntok, na tuluyang pumutok dito, na naging sanhi ng pag-ulan ng dugo nito. Tapos na daw, pero kinikilabutan pa rin ang bata. Kaya sinabi niya sa kanya na aalis na siya, ngunit habang nagsisimula siyang maglakad palayo, talagang nagpasalamat siya sa kanya. Naalala niya noong nagpasalamat si Mina sa kanya, naalala ang pangako nitong mananatili sa kanya. Kaya napagtanto niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Reno na dapat silang umalis bago dumating ang iba, ngunit sinabi niya na hindi siya sumusuko, sinabing kailangan niyang pumunta at tumayo sa tabi ni Mina. Nakita natin si Mina nang dumating siya sa eksena, nagtataka kung ano ang nangyari. Tinanong niya ang babae tungkol sa kaiju, ngunit natatakot siya kapag naiisip niya ito. Tiniyak sa kanya ni Mina na papawiin nila ang lahat ng kaiju, ngunit hiniling ng batang babae na huwag saktan ang mabuting kaiju, binanggit kung paano nagkaroon ng mabuting kaiju na nagligtas sa kanyang ina. Pagkalipas ng 3 buwan, nakita natin ang koponan ng paglilinis na nanunood ng balita at nalaman na si Kafka ay binigyan ng codename number 8. Iniisip ni Reno na ang mga bagay ay hindi na makontrol at nalaman natin na si Kafka ang unang kaiju sa kasaysayan na nakatakas sa puwersa ng depensa. Kaya, lahat sila ay naghahanap sa kanya. Binanggit ng supervisor na mayroong mail para sa kanya at kay Kafka, at nakita nating nakapasa siya sa pagsubok para sa puwersa ng depensa. May pagtingin siya sa sulat ni Kafka at nakita nating nakapasa din siya. Nagmamadali si Reno na ihatid ang balita kay Kafka ngunit nakita niya ito sa kanyang kaiju form kaya sinipa niya ito. Mabilis na nagpalit si Kafka at binalaan siya ni Reno na wanted pa rin siya kaya hindi niya dapat ilantad ang kanyang sarili. Ibinigay sa kanya ni Reno ang sulat ngunit nagtataka kung bakit hindi siya nasasabik kaya binanggit ni Kafka na ito ang ikalawang round na karaniwan niyang nabigo. Nalaman natin na ang ikalawang round ay ang praktikal na pagsusulit, at iniisip ni Reno kung paano niya itatago ang kanyang katawan dahil may mga opisyal na nanunood. Ngunit sinabi ni Kafka na kukunin niya ito anuman, at dahil siya ay 32 taon na, ito na ang kanyang huling pagkakataon para makapasok. Sa araw ng pagsusulit, nakita natin silang dumarating sa Tochiawa Base ng Defense Force. Nakita natin ang ibang mga kalahok na dumarating, at biglang may isang batang babae na tumawag kay Kafka, na tinatawag siyang matanda. Siya ay nabigla at ipinaliwanag na siya ay 32 lamang, ngunit sinabi niya sa kanya na ang kanyang sasakyan ay nasa daan. Sinabi niya na maraming mga spot, ngunit binanggit ng batang babae na 55 ang kanyang maswerteng numero. Naisip ni Kafka na turuan siya ng ilang mga asal, ngunit nagpa siya ang batang babae na ilipat ito mismo. Hinubad niya ang kanyang jacket, nagsiwalat ng isang suit, at itinaas niya ang kanilang sasakyan gamit ang isang kamay lamang, itinapon ito sa gilid. Nag-aalala si Kafka tungkol sa pinsala at si Reno ay nagtataka kung sino ang babae. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Kikoro Shinomiya, binanggit na ang kanyang paboritong libangan ay ang pagpatay ng kaiju. Ngunit bigla niyang naamoy si Kafka, na sinasabing amoy kaiju siya. Ngunit ipinagtanggol siya ni Reno, ipinaliwanag na dahil sila ay mga manggagawa sa pagtatapon, kaya't minamaliit niya ang mga ito, na sinasabing wala dapat sila doon. Ngunit nakita niya si Kafka na itinaas ang kotse, at hindi siya makapaniwala na mayroon itong superhuman strength, na iniisip na nakasuot din siya ng suit. Sinabi niya sa kanya na siya ay kukuha ng pagsusulit, sinasabi sa kanya na tandaan ang kanyang pangalan, at naniniwala siya na ang mga bagay ay malapit ng maging kawili-wili, na sinasabing patunayan niya na siya ay mas mahusay kaysa sa kanya. Nakasalubong natin ang butler niya, si Subaso, at pumasok sila sa loob. Ngunit nagalit si Reno dahil ginamit ni Kafka ang kanyang kapangyarihan para buhatin ang sasakyan.
Kaya, ipinaliwanag niya na binago niya lamang ang kanyang kamay upang walang makapansin, ngunit sinabi sa kanya ni Reno na hindi iyon ang issue, pinayuhan siyang huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan, at sumang-ayon dito si Kafka. Pumasok sila sa loob habang sinasabi ni Kafka na ito na ang kanyang huling pagkakataon na sumali sa puwersa ng depensa. Kaya naman, desidido siyang ibigay ang lahat ng mayroon siya. Nalaman natin na ang ikalawang round ng pagsusulit ay may dalawang bahagi at hindi sila sigurado kung sila ay magiging mahusay sa panahon ng pagsusulit sa kakayahan. Kaya, nagpasya silang ibigay sa fitness test ang lahat ng mayroon sila. Ngunit, sa pagsisimula ng pagsusulit, nakikita natin si Kafka na nahihirapan habang napapansin niyang mas malala ang kanyang pagganap kaysa dati. Kaya, sa tingin niya ay humina siya dahil sa kanyang edad. Hindi maganda ang performance ni Kafka. Kaya kinukutya siya ni Kikoro dahil sinabi niya sa kanya na tandaan ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang rangkang ay kakilakilabot at wala siya kahit saan malapit sa kanyang level. Kaya nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hinahangaan siya ni Reno sa hindi niya paggamit ng kanyang kapangyarihan. At ipinaliwanag niya na ayaw niyang maglaro ng madumi, alam niyang ginagawa ng lahat ang lahat para makapasa sa pagsusulit. Ngunit iniisip niya ang tungkol sa kanyang pagraranggo, na pagtanto na maaari niyang mapabuti ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan. Ngunit ipinaliwanag ni Reno na may isa pang dahilan kung bakit hindi siya naging maayos. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga nangungunang aso sa pagsusulit at sinabi ni Reno kay Kafka ang tungkol sa ranggo ng dalawang kandidato na si Haruichi Izumo, na inihayag na nagtapos siya sa tuktok ng kanyang klase mula sa isang prestihiyosong universidad. Ang rank 3 na kandidato na nagngangalang Furuhashi ay nagtapos din bilang valedictorian sa kanyang paaralan at kilala siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Ang nangungunang kandidato, si Kaguragi, ay inimbitahan na maging elite member ng ground force ng Japan, ngunit tinanggihan niya ang alok dahil gusto niyang sumali sa defense force sa halip. Idinagdag ni Reno na may iba pang karampatang kandidato, kaya alam niyang magiging mahigpit ang kompetisyon, ngunit binanggit niya na ang lahat ay nanunood kay Kikoro, na sinasabing siya ay itinuturing na isang kahanga-hanga dahil nakapagtapos siya sa isang kilalang universidad sa edad na 16. Kaya, iniisip nila na mayroon itong hindi kapani-paniwalang talento at lahat ay gustong talunin siya. Nilapitan siya ni Kafka na nagsasabing siya ay kamangha-mangha, ngunit binugbog siya ng kanyang mga bodyguard, na sinasabing huwag siyang hawakan. Sa tingin niya ay nakakaawa siya, at ipinangako niyang patuloy siyang magmumukhang masama. Kaya, siya ay naiinis na nagsasabing siya ay maghihiganti, ngunit sa palagay niya ay babagsak siya sa pagsusulit. Kaya, sinabi sa kanya ni Reno na huwag mawalan ng pag-asa, iniisip na ang susunod na pagsubok ay tungkol sa pagtatapon ng mga bangkay ng kaiju, kaya akala nila may advantage sila. Tumungo ang mga kandidato sa susunod na lugar kung saan nakilala nila si Sashiro Hoshina, ang vice captain ng 3 dibisyon, na nagsasabi sa kanila na malapit na silang magkaroon ng kanilang aptitude test. Binuksan niya ang isang gate at si Kafka ay nasa sabik para sa pagtatapon ng mga bangkay ng kaiju, ngunit sinabi sa kanila ni Sashiro na sa halip ay papatayin nila ang mga kaiju. Hindi masaya sina Reno at Kafka na marinig ito at sinubukan ng isang kaiju na umalis sa gate, ngunit napahinto ito ng isang harang. Nakita ni Kikoro na nabigla si Kafka, kaya tinawanan niya ito at ipinaliwanag ni Sashiro na magsusuot sila ng combat suit sa panahon ng pagsusulit. Isinuot ni Reno ang kanyang suit at akmang-akma ito sa kanya habang binabanggit nito na natapos na nitong suriin ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Sashiro na ang mga suit ay gawa sa organikong material na kinuha mula sa kaiju at binibigyan nito ang gumagamit ng mga kakayahan na higit sa tao. Ang operator na si Konomi ay sumusukat sa mga kandidato na nagpakawala ng kapangyarihang panlaban, na nagpapakita na si Reno ay nakakuha lamang ng 8% ng kanyang kapangyarihan sa suit, habang ang nangungunang mga mag-aaral ay nag-unlock ng higit sa 10%. Binanggit ni Sashiro na dapat nilang maabot ang 20% pagkatapos nilang matapos ang pagsasanay, at mukhang nadismaya si Furuhashi sa kanyang resulta, ngunit natutuklasan sila ni Sashiro na kawili-wili dahil ang mga mahuhusay na kandidato lamang ang makakapag-unlock ng 10% ng mga potensyal na suit ng walang pagsasanay. Ngunit isiniwalat ni Konomi na si Kikoro ay nakakuha ng 46% ng kapangyarihan sa suit, na kinikilala siya bilang ang pinakadakilang matalento sa kasaysayan dahil siya ay nasa antas na ng isang pinuno ng Platen. Iniisip ni Reno na siya ay kaawa-awa, ngunit sinabi sa kanya ni Sashiro na ayos lang siya, at sinabing makakapasa pa rin siya sa pagsusulit. Ngunit nakikita natin si Kafka na nahihirapan habang isiniwalat ni Konomi na ang kanyang pinakawalan na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay 0%, na siyang pinakamababang bilang sa kasaysayan.
Kaya tinatawanan siya ni Sashiro sa pag-aakalang mabibigo siya. Hindi siya makapaniwala na nangyayari ito, iniisip na may mali sa kanyang suit. Ngunit alam ni Kikoro na itinatago niya ang kanyang kapangyarihan, at hinihintay niyang gamitin niya ito bago matapos ang pagsusulit. Naghahanda sila para sa huling pagsubok habang ipinaliwanag ni Sashiro na kailangan nilang alisin ang mga kaiju sa lugar, na sinasabing susubaybayan ng mga drone ang kanilang mga aksyon. Ibinunyag niya na ang mga suit ay may mga kalasag, na isa sa aktibo ng mga tagasuri kung ang buhay ng isang kandidato ay nasa panganib. Pero ipinaliwanag niya na madi-disqualify ang kandidato kapag nangyari ito. Nagsimula ang pagsubok at nagsimulang tumalon si Kikoro sa paligid ng lugar, pinababagsak ang kaiju sa kanyang dinadaanan. Ngunit si Kafka ay nagpupumilit na gumalaw, sinabing ang kanyang sandata ay masyadong mabigat dahil ang kanyang suit ay hindi nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Nagtataka si Reno kung ano ang dapat nilang gawin, alam niyang hindi sila sapat na malakas para talunin ang kaiju, ngunit ipinahayag ni Sashiro na pinapanood sila ni Mina. Kaya naalala ni Kafka ang kanyang pangako sa kanya, at naalala niya na ito ang kanyang huling pagkakataon na sumali sa puwersa ng depensa. Kaya determinado siyang magtagumpay. Sa palagay niya ay may mga drone sa lugar dahil gusto ng mga examiners na makita kung paano aangkop ang mga kandidato sa mahihirap na sitwasyon. Kaya napagtanto ni Reno na hindi nila kailangang patayin ang kaiju mismo at nagpasya silang gawin ang kanilang bahagi sa pamamagitan ng pagsuporta sa iba. Nakita nila ang grupo ni Haruichi na nakikipaglaban sa isang kaiju at nakikipaglaban sila sa armor nito, ngunit alam ni Kafka ang kahinaan nito dahil itinapon niya ang katawan nito sa nakaraan. Kaya't naghagis siya ng bomba at natigilan ang kaiju habang ipinapaliwanag niya na mayroon nitong napakahusay na pandinig. Kaya ang pagsabog ay nanaig sa mga sentido nito. Sinabihan niya si Haruichi na puntiryahin ang tiyan nito. Kaya't sinunod niya ang mga tagubili ni Kafka at ang kanilang mga bala ay nakapasok dito, na naging sanhi ng pagsabog ng kaiju. Nagpasalamat siya kay Kafka sa kanyang tulong at nagsimula siyang maghanap ng isa pang kaiju, sa pag-aakalang makakapasa siya sa pagsusulit ng hindi ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bigla siyang inatake ng isang kaiju, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa isang pader. At napapansin ng mga tagasuri na siya ay nasugatan, sa pag-aakalang hindi na niya maipagpapatuloy ang pakikipaglaban. Kaya't naghahanda silang buhayin ang kanyang kalasag, ngunit tumanggi siyang sumuko dahil alam niyang pinapanood siya ni Mina. Kakainin na siya ng kaiju, ngunit bigla itong naputol nang dumating si Kikoro, na sinasabi sa kanya na kaya niyang linisin ang lugar ng mag-isa kaya manatili na lang siya sa lupa, na tinatawag siyang tolonan. Napagtanto ng mga nangungunang aso na sinusundan niya ang pangunahing target, at determinado silang alisin ito bago niya gawin. Ngunit napagtanto nila na siya ay mas malakas kaysa sa kanila, iniisip na ito ay dahil sa kanyang pinakawala na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nagpupumiglas si Kafka na bumangon, napagtantong nabali ang kanyang binti. At tinawag siya ni Sashiro, pinayuhan siyang mag-drop out dahil masyado siyang nasugatan para magpatuloy sa pakikipaglaban. Kaya naman, iniisip niya kung oras na para huminto, alam niyang wala siyang talento. Kaya, iniisip niya na siya ay mabibigo. Pero, ayaw pa rin niyang sumuko dahil ayaw niyang talikuran ang kanyang pangarap. At nagulat ang mga examiners nang magsimula siyang magtap sa kanyang mga kapangyarihan sa suit. Nagawa niyang bumangon. Kaya pumayag si Sashiro na magpatuloy siya. Nagpupumiglas pa rin si Kafka at nag-aalala siyang pigilan si Reno, ngunit determinado si Reno na magkasama. Nakita natin si Reno na cargo siya at si Sashiro ay tumatawa habang pinapanood sila. Sinubukan nilang abutin si Kikoro at sinabi ni Reno kay Kafka na hawakan ang pag-atake. Samantala, nakita nating madaling tinapos ni Kikoro ang kaiju at napakabilis niya na kahit sino ay walang makakatulong sa kanya. Naabot niya ang Hanjo, ang huling target, at naghagis siya ng granada para matigilan ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa pagitan ng mga ngipin nito, at tinapos ito sa isang shot. Bumagsak ang kaiju kaya natapos ang pagsubok habang binabalikan ang mga drone, at hindi makapaniwala si Kafka na napatay ito ni Kikoro ng napakabilis. Humanga si Mina sa kanyang lakas, at binanggit ni Sashiro na napakabilis niyang nalampasan ang pagsusulit kaya walang ibang na-drop out. At nalaman natin na si Kikoro ay anak ng direktor. Inaasahan ni Kikoro na maging proud ang kanyang ama at naghanda siyang pumunta at pagtawanan muli si Kafka, ngunit may isa pang kaiju na lumitaw at bigla siyang binaril. Samantala, nagtataka si Kafka tungkol sa kanilang resulta, ngunit ang nawasak na kaiju ay biglang bumangon.
Nakita natin si Kikoro na pinapahinto ang kanyang pagdurugo at ang kaiju ay nagulat na siya ay nakagalaw pa, ngunit si Kikoro ay nabigla nang marinig itong nagsasalita. Sinubukan niyang barilin ito, ngunit unang nagpaputok ang kaiju. Naririnig ng mga examiners ang kanyang pagsigaw at nakita nila ang kanyang abnormal na vitals. Nagtataka si Sashiro kung ano ang nangyayari at nakita rin nila ang muling nabuhay na kaiju. Nabanggit ni Konomi na lalo silang lumakas at ang Hanjo ay binigyan ng fortitude rating na 6.4. Iniisip ni Sashiro na kakailanganin ng isang buong Platen para ibagsak ito at iniutos ni Mina na i-activate ang lahat ng malalayong kalasag, na sinasabi kay Sashiro na kailangan nilang lumabas. Sinabihan ang mga examinees na lumikas, ngunit naisip ni Kikoro na hindi siya makakatakbo dahil kung hindi haharapin ang Hanjo, maraming tao ang mamamatay. Nagawa niyang isara ang kanyang mga sugat salamat sa kanyang suit, at naghahanda siyang patuloy na lumaban, iniisip na kailangan niyang maging perpekto, ngunit agad siyang pinalipad sa pader ng Hanjo. Sa isang flashback, nakita natin siya kasama ang kanyang kaibigan na si Risa, na masaya para sa kanya dahil nakuha niya ang pinakamataas na score, ngunit sinundo siya ng ama ni Risa at naiwan si Kikoro. Sumama si Sebaso sa kanya, binanggit ang kanyang ama na uuwi ngayon, at sa tingin niya ay matutuwa siya sa ginawa niya. Excited si Kikoro, pero pag-uwi niya, walang pakialam ang tatay niya sa score niya, sa pag-aakalang normal lang para sa kanya ang nasa tuktok. Sinabi niya sa kanya na ang pagdiriwang ng isang tagumpay ay humahantong lamang sa kabiguan, at sinabi niya na kailangan niyang maging perpekto para sa kapakanan ng kinabukasan ng kanilang bansa. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang ama at patuloy na lumalaban, ngunit patuloy siyang hinahampas ng Hanjo. Sinubukan niyang tumayo pabalik, ngunit ang Hanjo ay biglang nagpatubo ng sungay, at nagulat si Konomi nang makita nitong muling nabuo ang offensive uni-organ nito. Nagsisimula itong mag-charge ng pag-atake, at iniisip ni Sashiro kung makakarating sila sa oras. Sa tingin ni Kikoro ay tapos na ito para sa kanya, at humingi siya ng tawad sa kanyang ama na hindi siya maaaring maging perpekto. Naghahanda ang Hanjo na tapusin siya, ngunit biglang lumitaw si Kafka, na nagsasabi sa kanya na ginawa niya ang isang mahusay na trabaho. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa niya doon at nagkaroon ng napakalaking pagsabog, ngunit nakita natin na hinaranggan ito ni Kafka at nag-transform siya sa kanyang kaiju form sa harap niya na nagsasabing siya na ang bahala sa iba. Samantala, nakikita natin ang lahat na lumilikas at nagpaputok si Kaguragi ng flare upang makatulong na gabayan ang lahat. Umaasa si Reno na ayos lang si Kafka at nakita natin na ilang sandali bago nila nalaman na nabuhay muli ang Hanjo at si Kikoro ay lumalaban dito mag-isa. Ang kanilang mga utos ay lumikas, ngunit si Kafka ay nawala at si Reno ay nag-aalala na siya ay nagpaplanong magbago. Sa kasalukuyan, iniisip ni Kikoro kung ano ang nangyayari, at nakiusap si Kafka sa kanya na itago ang kanyang sikreto. Chinach-charge ng Hanjo ang isa pang pag-atake, ngunit sinampal lang ito ni Kafka, at nangako siyang sasabihin pa sa kanya ang iba pagkatapos ng laban. Nakita ni Konomi ang kanyang enerhiya, ngunit ang mga kamera ay bumagsak mula sa pagsabog. Sinabi niya na mayroon siyang fortitude rating na 9.8, ngunit sinabi ni Sashiro na imposible ito, sa pag-aakalang ang pagsabog ay dapat na nag-scramble sa kanilang sistema ng pagsukat dahil ang 9.8 ang magiging pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan. Alam ni Kafka na wala siyang maraming oras, kaya nagpa siya siyang tapusin ang mga bagay sa isang suntok. Nakipagsagupaan siya sa Hanjo, ngunit tuluyan niya itong nalampasan, pinasabog ito sa mga piraso. Nagtataka si Kikoro kung sino siya, at bigla siyang sinugod ni Kafka, ngunit nagpabagsak siya ng isang kaiju sa likod niya. Sinabi niya sa kanya na hindi niya dapat ilagay ang sarili sa ganoong panganib, ngunit biglang dumating si Reno at sinimulan siyang pagsabihan dahil sa pagbabago. Nagsimula silang magtalo, ngunit si Kikoro ay nawalan ng malay. Dumating sina Sashiro at Mina sa eksena at iniisip nila kung ano ang nangyari. Nakakuha sila ng ulat na si Kafka at ang iba pa ay nakarating sa kanlungan, ngunit iniisip ni Sashiro na hindi sapat ang lakas ni Kikoro upang maging responsable para dito. Naalala ni Sashiro ang nakaraang insidente 3 buwan na ang nakakaraan, kaya iniisip niya kung magkakonekta sila. Nakita natin si Kafka sa ospital at binanggit ni Reno na maganda rin ang kalagayan ni Kikoro, binabanggit na nakakakuha siya ng pinakamahusay na paggamot. Nagseselos si Kafka dito, ngunit bigla silang binisita ni Mina at pinasalamatan niya sila sa pagligtas kay Kikoro. Umalis siya pagkatapos nito at gusto ni Kafka na tawagin siya, ngunit nagpas siyang maghintay hanggang maging opisyal siya. Nagising si Kikoro at binisita siya ni Sashiro. Sinabi niya sa kanya na lahat ay nakaligtas at pinasalamatan niya siya sa pakikipaglaban sa Hanjo.
Iniisip niya ang tungkol sa pagliligtas sa kanya ni Kafka at nagpasya siyang itago ang kanyang sikreto. Ang insidente ay iniulat sa balita at ang misteryosong kaiju ay nagulat na walang nasawi. Bigla siyang tumatawag at sinabing tapos na ang break niya at nakita natin siyang nag-transform sa isang lalaki. Paglabas niya ng palikuran, nalaman natin na siya ang pinakabagong miyembro ng cleaning squad. Nakalabas na si Kafka sa ospital at bumalik siya sa trabaho, ngunit nababaliw siya dahil hindi siya sigurado kung papasa siya sa pagsusulit. Sinimulan niyang sisihin si Reno para sa kanyang mahinang pagganap, ngunit lumilitaw ang kanilang boss na nagsasabing pareho silang nakatanggap ng mga sulat at binuksan ito ni Kafka nang mapagtanto na ito ang mga resulta ng pagsusulit. Nakikita natin ang mga matagumpay na kandidato na nagtitipon sa isang bulwagan, ngunit napagtanto ng mga nangungunang aso na wala si Kafka, iniisip na siya ay nabigo. Sumali si Kikoro sa kanila at nalaman natin na nakuha niya ang pinakamataas na marka. Kaya, hahawakan niya ang panunumpa. Tinanong ni Furuhashi si Reno tungkol kay Kafka, at sasagutin na niya ang tanong, ngunit biglang nagsimula ang seremonya nang pumasok si Mina sa bulwagan. Inutusan si Kikoro na magsalita sa ngalan ng klase. At inanunsyo ni Mina na mayroong 27 matagumpay na kandidato, na sinasabi na sila ay itinuturing na ngayon bilang mga opisyal sa puwersa ng depensa. Nangako si Kikoro na gagampanan ang kanyang mga tungkulin sa abot ng kanyang kakayahan. At pinasalamatan siya ni Mina sa pagligtas sa lahat sa panahon ng pagsusulit, ngunit alam niyang si Kafka ang gumawa nito, at nagtataka siya kung bakit wala ito sa seremonya, iniisip na karapat-dapat siyang pumasa. Curious siya sa powers niya, kaya gusto niya itong makita muli. At sa sandaling iyon, biglang sumama sa kanila si Kafka, na ikinagulat ng lahat. Nalaman natin na sa panahon ng deliberasyon, pinag-usapan ng mga opisyal ang resulta ni Kafka, iniisip na wala siyang potensyal. Kaya't itinuring nilang mabigo siya, ngunit nagpa siya si Sashiro na tanggapin siya sa kanyang platen dahil nagawa niyang suportahan ang iba pang mga kandidato sa aktwal na labanan. Ipinaliwanag ni Mina na hindi siya kasama sa seremonya dahil ipapatalo siya bilang isang kadet, ngunit masaya si Kikoro na nakapasok siya sa puwersa ng depensa. Natutuwa si Mina na lahat sila ay nagboluntaryo para sa puwersa ng depensa, ngunit ipinaliwanag niya na lumalakas ang kaiju, kaya binalaan niya sila na ang kanilang mga misyon ay magiging mapanganib. Sigurado siyang magkakaroon ng mga casualty, ngunit ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para tulungan sila, na sinasabi sa kanila na maniwala sa kanya. Sinabi sa kanya ni Kafka na tatabi siya sa kanya, ngunit nabigla ang lahat sa kanyang pag-uugali, na iniisip na siya ay baliw. Sinabi niya sa kanya na siya ay walang galang, kaya nagpasya siyang parusahan siya, sinabihan siyang gumawa ng 100 push-up, at si Sashiro ay tumawa, na sinasabi sa kanya na maging mahinahon sa kanya. Ngunit lumayo siya, at napansin ni Sashiro na nakangiti siya habang sinisimula ni Kafka ang mga push-up. Naghinala si Sashiro na konektado siya sa kaiju na rate na 9.8 dahil nawala ang kanyang mga vitals nang ma-detect ito. Kaya naisip ni Sashiro na may tinatago siya. Kaya nagpa siya siyang subaybayan siya. Nagpupumilit si Kafka na kumpletuhin ang kanyang mga push-up at bahagya siyang nakakuha ng 100 habang nagdiriwang ang lahat, ngunit pinutol sila ni Kikoro na sinabi sa kanya na gusto niya itong makausap. Pumunta sila sa isang kainan kung saan sinabi ni Kafka kay Kikoro kung paano niya nakuha ang kanyang kapangyarihan at hindi siya makapaniwala na posible ito. Iniisip niya ang tungkol sa pagsasabi sa puwersa ng depensa tungkol dito, iniisip na maaari nilang gamutin siya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay isang masamang ideya dahil mag-eksperimento sila sa kanyang katawan hanggang sa siya ay mamatay, na sinasabing gagamitin nila siya upang lumikha ng mga espesyal na armas. Kaya nakikiusap siya sa kanya na ilihim ang kanyang kapangyarihan. At siya ay sumang-ayon dito, na nagpapaalala sa kanya na iniligtas niya ang kanyang buhay, ngunit ipinangako niyang papatayin siya kung siya ay mawala sa pag-iisip. Nakita natin si Reno sa gitna ng isang sesyon ng pagsasanay, at naabot niya ang mga target ng may kamanghamanghang katumpakan. Binanggit ng isang boses na nakumpleto niya ang ehersisyo sa loob ng mahigit 2 minuto at umabot na sa 18% ang kanyang combat power. Lahat ay humanga sa kanyang pag-unlad at gusto ni Furuhashi na makasabay sa kanya. Kaya't idinaan niya ang ehersisyo sa lahat ng mayroon siya at nagawa niyang talunin ang oras ni Reno habang binabanggit ng boses na ang kanyang pinakawala na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay 20%. Sinabihan niya si Reno na huwag maging masyadong maangas, ngunit nakita nilang kinukumpleto ni Kikoro ang pagsubok habang ipinakikita ng boses na nagawa niyang sirain ang mga target sa loob ng 1 minuto at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nasa 55%.
Tinutuya niya ang mga ito na nagsasabing mas magaling siya sa kanila at iniisip ni Haruichi na hinding-hindi siya matatalo, ngunit sinabi ni Kaguragi sa kanya na napag-iiwanan na siya at napagtanto niya na nalampasan ni Kaguragi ang kanyang pinakawalan na kapangyarihang labanan. Naririnig ng lahat na nahihirapan si Kafka at nalaman natin na nagawa niyang sirain ang mga target sa loob ng 6 na minuto ngunit nasa 1% pa rin ang kanyang combat power. Ipinagdiriwang niya ang pagsasabi kay Kikoru na wala na siya sa 0% ngunit sinabi sa kanya ni Sashiro na nakakaawa siyang binabalaan siya na tatanggalin siya sa loob ng 3 buwan. Inutusan ni Sashiro ang lahat na tumakbo sa paligid ng perimeter at sinabi ni Konomi na nakikipagkumpetensya sila sa isa't isa kaya sa tingin niya ay uunlad sila. Naliligo ang lahat at pagod na si Kafka habang ipinagmamalaki ni Furuhashi ang kanyang mga kalamnan, ngunit sa tingin ni Reno ay katamtaman ang hitsura niya at hindi siya naniniwala kay Reno, kaya nagsimula silang magtalo. Sinabi sa kanila ni Kafka na mas malaki ang kanyang mga kalamnan, ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang paghinga at lumalabas ang kanyang tiyan. Kaya, tinatawanan siya ni Furuhashi. Sumama sa kanila si Kaguragi at nakita nila na mukhang bato-bato na siya. Kaya, nagtago sila sa tubig, napagtanto na numatch sila para sa kanya. Nakita natin si Kikoru nang makita niya si Mina sa laundry area na iniisip na maganda ang hitsura niya at nagtataka si Kikoru kung bakit wala sa chart ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kaya't tinanong niya si Mina tungkol sa kanyang pagsasanay at sinabihan niya si Kikoru na tumabi sa kanya na nagsasabing ituturo niya sa kanya ang mga pangunahing kaalaman. Bumalik tayo kay Kafka habang naririnig niya ang iba na nag-uusap tungkol kay Mina na nagsasabi na inspirasyon niya sila na sumali sa puwersa ng depensa. Iniisip ni Reno na para siyang superhero ngunit sinabi ni Kafka sa kanila na siya ang kanyang childhood friend at nagulat sila nang marinig ito. Kaya hiniling nila sa kanya na ibahagi ang kanyang kwento. Patuloy silang nagsasanay habang nagpupumilit si Kafka na makipagsabayan sa iba. At isang gabi nakita natin si Kafka na nagpupuyat sa pag-iisip na kailangan niyang mag-aral ng mas mabuti. Sumama si Sashiro sa kanya na sinabihan siyang matulog ngunit ipinaliwanag niya na ayaw niyang matanggal sa trabaho at alam ni Sashiro na ginagawa niya ito para kay Mina dahil narinig niya silang nag-uusap sa paliguan. Inamin ni Kafka na nangako siyang lalaban sa tabi niya ngunit ipinaliwanag ni Sashiro na siya ang bise-kapitan. Kaya, kailangan ni Kafka na nakawin ang kanyang pwesto upang makamit ang kanyang layunin. Sinabi sa kanya ni Sashiro na hinding-hindi siya magiging vice captain at binalaan siya na huwag masyadong makisali sa ibang mga opisyal dahil maaari silang mamatay sa panahon ng kanilang misyon. Sa sandaling iyon, tumunog ang alarm at napagtanto ng lahat na mayroong kaiju. Kaya, naghahanda silang lumabas habang sinabi ni Sashiro kay Kafka na oras na para sa kanyang unang misyon. Nakikita natin ang mga sibilyan na inilikas habang lumilitaw ang isang hanju sa gitna ng isang lungsod at napapalibutan ito ng mas maliit na kaiju. Nais ng puwersa ng depensa na mabawasan ang pinsala sa nakapaligid na lugar. Kaya, plano nilang talunin ang hanju sa gitnang sektor. Nagboluntaryo si Mina na alisin ito, sinabing sisirain niya ito mula sa malayo, at nais niyang swertehin ang lahat. Ang mga opisyal ay pumunta sa lungsod habang sinasabi sa kanila ni Sashiro na oras na para manghuli ng kaiju. Ngunit hindi pa rin makapaniwala si Kikoru na si Kafka ay si Kaiju number 8, at inaabangan niya ang paglabas niya ng kanyang kapangyarihan. Naghahanda ang ground force ng Japan na magpaputok ng kanilang artillery. Habang nakikita ng Playten ni Sashiro ang hanjo, sinabi niya sa kanila na haharapin ito ni Mina at kailangan lang nilang mag-focus sa pag-aalis ng mas maliit na kaiju na iniluluwal ng hanjo dahil baka makatakas sila sa lugar. Inutusan niya ang lahat na maghanda para sa labanan at sila ay ginaganahan ng sabihin sa kanila ni Sashiro na magsaya. Alam ni Kafka na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili dahil maaari siyang matanggal sa trabaho kung hindi siya gumanap ng maayos, ngunit sinabi niya kay Reno na siya ay nasa sabik para sa misyon. Lumitaw ang isang grupo ng kaiju at si Kikoru ay sumugod kasama ng iba, ngunit dahan-daang bumaba si Kafka sa gusali. Dumating ang isang helicopter at nalaman natin na nakarating na si Mina sa sniping spot habang sinasabi ni Konomi sa ground force na akitin ang hanju sa gitnang sektor. Kaya nagpaputok sila, naglulunsad ng ilang mga rocket sa hanju, ngunit wala itong epekto at nagsimula itong sumulong. Sinabi ni Sashiro sa mga bagong recruit na ipakita sa kanya kung ano ang kanilang kaya, at sinubukan ni Kafka na ilabas ang kapangyarihan ng kanyang mga suit, ngunit pinalipad siya ng isang kaiju, at pinayuhan siya ni Kikoru na manatili sa likod dahil nasa 1% pa rin siya. Ang mga may karanasang opisyal ay minamaliit ang mga baguhan, na sinasabi sa kanila na huwag humadlang,
at binanggit nila na walang nakakaalam tungkol sa mga mahinang bahagi ng kalaban. Ngunit sinimulan ni Kikoro na pasabugan ang kaiju, pinalipad ang mga ito sa mga piraso. At ang kanyang mga singers ay namangha sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Nakita natin si Furuhashi na kumikilos, na sinasabi kay Reno na makipagsabayan sa kanya, ngunit napagtanto niya na nagawa ni Reno na pumatay ng isang kaiju sa kanyang sarili, nagtataka kung paano niya nagawa yon. Kaya, ipinaliwanag niya na gumagamit siya ng mga nagyayelong bala, na nagsasabi na akma ito sa kanyang estilo dahil pinapayagan siya nitong pabagalin ang kalaban habang siya ay nakikipaglaban. Ang mga singers ay humanga sa mga bagong recruit dahil sila mismo ang nag-aalis ng kaiju. At ang pinuno ng Playten, si Nakano, ay nagpapaliwanag na ang batch ay puno ng mga mahuhusay na miyembro. Sina Kaguragi at Haruichi ay nakikipagkompetensya laban sa isa't isa, gustong makita kung sino ang makakakuha ng higit pang mga pagpatay. Tulad ng sinabi ni Nakano na sila ay ganap na magkasalungat, ngunit sa palagay niya ay pareho silang kaakit-akit. Sa palagay niya ay kahanga-hanga ang mga rookie dahil nahihigitan nila ang kanilang mga seniors. At iniulat ni Konomi na sina Reno at Furuhashi ang nasa unahan. Ngunit napagtanto ni Kafka na siya ay walang silbi. Kaya iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin upang makatulong. At nakita niya ang isang patay na kaiju, iniisip na maaari niyang mahanap ang mahinang lugar nito. Kaya't sinimulan niya itong i-dissect, napagtanto na ang core ay hindi kung saan ito dapat, at nakikita niya ito sa base ng leeg. Kaya't iniulat niya ito kay Sashiro, pinayuhan ng mga opisyal na atakihin sila sa tagiliran. Idinagdag niya na ang kaiju ay may mga reproductive organ, at binalaan niya si Sashiro na maaari silang magbunga ng bagong kaiju kung hindi masisira ang mga organo. Nagpasalamat si Sashiro sa kanya para sa impormasyon at ibinahagi ito ni Konomi sa lahat habang napagtanto niya na nakatulong siya sa puwersa ng depensa, iniisip na maaari siyang lumaban sa tabi ni Mina ngunit nakakita siya ng isang napakalaking pagsabog, at nakita natin na ang puwersa ng lupa ay patuloy na pinipilit ang Hanjo ngunit nakarating na ito sa gitnang sektor kaya nagpa siya silang umatras. Binabaril ng puwersa ng depensa ang mga binti nito, sinusubukang i-immobilize ito habang tinutumbok ni Mina, at sinacharge niya ang kanyang railgun, na nagpapataas ng kanyang pinakawalan na kapangyarihang panlaban sa 76%. Sinabihan ni Sashiro si Kafka na panoorin ng mabuti ang pagpapaputok ni Mina ng kanyang sandata, na nagbubuga ng napakalaking butas sa katawan ng Hanjo. Hindi makapaniwala si Kafka kung gaano siya kalakas, at sinabi sa kanya ni Sashiro na wala siya kahit saan malapit sa kanyang level. Nagpaputok siya ng isa pang round, nawasak ang ulo ng Hanjo, at bumagsak ito sa lupa, ngunit patuloy niyang pinaputok ang kanyang sandata. At sinabi sa kanya ni Konomi na patay na ito, ngunit wala siyang pakialam, at patuloy niyang pinawi ang katawan nito. Iniisip ni Kafka na siya ay hindi kapani-paniwala, at tinanong siya ni Sashiro kung sumuko na ba siya sa kanyang mga pangarap, na sinasabi sa kanya na hindi na niya maaabot ang kanyang level. Tinanong niya si Sashiro kung maaari niyang pantayan ang kanyang lakas, ngunit ibinunyag niya na hindi niya kaya, sinabi niyang dalubhasa siya sa pagharap sa mas maliit na kaiju. Isang kaiju ang biglang sumulpat sa likod niya, ngunit agad niya itong hiniwa. At nagulat si Kafka sa sobrang bilis niya dahil hindi man lang niya makita ang mga galaw ni Sashiro. Ipinaliwanag niya na mas magaling siyang gumamit ng espada, na sinasabing ang kapitan at bise-kapitan ang pinakamakapangyarihang miyembro ng puwersa, kaya binigyan sila ng mga espesyal na armas na angkop sa kanilang mga estilo ng pakikipaglaban. Iniulat ni Mina na ang Hanjo ay na-eliminate na, ngunit hindi mabilang na kaiju ang lumitaw at sinimulan nilang salakayin ang lungsod. Sinabi ni Sashiro sa lahat na harapin sila, ngunit inihayag ni Konomi na ang mga rookie ay pagod, kaya ang kanilang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bumabagsak. Alam ni Sashiro na ito ay isang mahirap na misyon, ngunit humanga siya na ang mga rookie ay nakakasabay, kaya naisip niyang dalhin sila sa susunod na antas. Nalaman natin na karamihan sa mga opisyal ay nagretiro na may pinakawalan na kapangyarihang panlaban na 20 hanggang 30% at ang mga may kakayahang lumampas sa hanay na iyon ay nagiging mga kapitan. Alam niyang naabot na ni Kikoro ang level na iyon. Ngunit sinabi niya na ang isa pang kandidato ay may potensyal, iniisip na maaaring mayroon din si Reno kung ano ang kinakailangan. Nagtataka si Furuhashi kung bakit siya nahihirapang makipagsabayan kay Reno dahil 5 taon siyang nagsasanay habang siya ay nasa kolehiyo. Nakatanggap sila ng ulat na isang kaiju ang pumasok sa kanilang sektor. Kaya't nagpa siya silang suriin ito at nakita nila ang isang kakaibang lalaki na nakadamit bilang isang manggagawa sa pagtatapon.
Sinabihan siya ni Furuhashi na lumikas, ngunit ibinunyag niya na siya ang nagkarga sa kaiju ng mga reproductive organ, nagtataka kung paano nalaman ng Defense Force ang tungkol dito. May nakita tayong cleaning squad na nanunood sa insidente, ngunit tinanong sila ng kanilang boss tungkol sa bagong miyembro ng kanilang team, at napagtanto nilang wala na siya, kaya nagpasya silang hanapin siya. Binaril ng lalaki si Furuhashi, binutas ang kanyang dibdib, ngunit napapansin ng lalaki na hindi niya natamaan ang puso, iniisip na hindi siya tumpak habang nasa kanyang kasalukuyang anyo. Kaya, inihayag niya ang kanyang tunay na anyo, at napagtanto nila na siya ang kaiju na tumalo kay Kikoro. Kaya sinubukan ni Reno na tumawag para sa mga reinforcement, ngunit napagtanto niya na ang kanyang communicator ay hindi gumagana. Inihayag ng kaiju na sila ay nasa kanyang domain, naganap na nakatago mula sa labas ng mundo, na nagsasabi sa kanila na hindi nila magagawang makipag-ugnayan sa kanilang mga kasama. Inatake niya si Reno, tinamaan ang kanyang binti. Ngunit nagtataka ang kaiju kung bakit hindi niya natatamaan ang kanyang target. Napagtatanto na nahuhulaan ni Reno ang kanyang mga galaw, nalaman natin na binalaan ni Kikoro si Reno tungkol sa kaiju, na sinasabi sa kanya na bantayan ang mga daliri nito dahil gumagalaw ito sa tuwing naghahanda siyang umatake. Ang kaiju ay nagpaputok ng isa pang projectile, ngunit iniiwasan ito ni Reno at binaril niya ang kaiju, na sinabihan si Furuhashi na umatras at tumawag para sa backup. Tumanggi siyang sumunod, ngunit pinakiusapan siya ni Reno na gawin ito. Kaya tumakas siya habang isiniwalat ni Reno na natatakot siyang malaman na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, ngunit gusto niyang maging katulad ni Kafka, na handang isakripisyo ang kanyang buhay para iligtas ang iba. At pumasok siya, nagpaplanong umabala ng oras para makatakas si Furuhashi. Nakita natin si Furuhashi na tumatakbo palayo, ngunit sinimulan niyang kapuotan ang kanyang sarili, napagtanto na siya ay natigil sa 20% na kapangyarihang panlaban sa loob ng 2 linggo. Nalaman natin na iniligtas siya ni Mina noong bata pa siya. At gusto niyang maging kasing lakas niya, ngunit hindi niya kayang talunin si Reno, na nagawang lampasan siya na parang wala lang. Nagpatuloy si Reno sa pag-charge ngunit lumitaw ang kaiju sa kanyang harapan, naghahanda na tapusin siya, ngunit iniligtas siya ni Furuhashi sa tamang oras. Nalaman natin na nakakaramdam ng kaawa-awa si Furuhashi dahil palagi siyang kailangang iligtas ng iba, at sinabi niya kay Reno na hindi niya kailangang iligtas. Tinanong siya ni Reno kung bakit hindi siya tumakas at ibinunyag ng kaiju na hindi sila makakaalis sa kanyang domain nang walang pahintulot niya. Kaya't nagpasya si Furuhashi na makipaglaban kasama si Reno, na sinasabing susubukan niyang lumikha ng pambungad para sa kanya. Sumalakay si Reno habang pinapatigil ni Furuhashi ang kaiju gamit ang isang conductor round at pinakawalan ni Reno ang kanyang maximum combat power habang pinaputukan niya ang kaiju. Ngunit ang kaiju ay gumagamit ng isang pader ng mga bangkay upang ipagtanggol ang kanyang sarili at siya ay naglunsad ng isang ganting atake na tumama kay Reno ng paulit-ulit. Nakita natin si Sashiro nang makatanggap siya ng ulat na nagbabanggit na nawalan sila ng kontak kina Reno at Furuhashi. Kaya't napagtanto ni Kafka na nagkakaproblema sila at nakita niyang may gumagalaw sa bangkay ng isang kaiju habang nilapitan siya ni Kikoro na sinasabi sa kanya na ang misteryosong kaiju ay nasa lugar. Bumagsak si Reno habang sinusubukan ni Furuhashi na iligtas siya, ngunit napabagsak siya ng kaiju. Sinimulan niyang pahirapan si Reno habang inabot ni Furuhashi ang kanyang rifle, iniisip na si Reno ay may potensyal na maging isang kapitan. At ayaw niyang mamatay si Reno. Kaya't handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang mailigtas siya. Ngunit napagtanto ni Furuhashi na ang kanyang rifle ay nasira. At papatayin na sana siya ng kaiju, ngunit biglang dumating si Kafka at sinuntok niya ang kaiju, na natanggal ang ulo niya. Iniisip ni Reno na mahina siya dahil napilitan si Kafka na mag-transform para iligtas siya, na inihayag na gusto niyang lumakas para pigilan itong mangyari. Bumangon muli ang kaiju at sinabihan ni Kafka si Reno na magpahinga habang naghahanda siyang labanan ang kaiju. Tinanong niya si Kafka kung bakit niya pinoprotektahan si Reno, sinabing mas malakas si Kafka kaysa sa ibang kaiju, kaya gusto niyang gamitin ang kanyang katawan. Ang kaiju ay biglang naglulunsad ng isang projectile at si Kafka ay umubo ng dugo, ngunit ang kaiju ay napagtanto na siya ay matigas, kaya siya ay naghanda upang salakayin si Kafka gamit ang lahat ng mayroon siya. Sinabihan ni Reno si Kafka na tumakas habang ang kaiju ay naglulunsad ng hindi mabilang na mga projectiles. Ngunit si Kafka ay nagpakawala ng isang malakas na dagandong habang pinoprotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang barrier. Sinimulan niyang bugbugin ang kaiju na sinusubukang gamitin ang pader ng mga bangkay upang ipagtanggol ang sarili.
Ngunit napunit ito ni Kafka at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake, sinira ang mga depensa ng kaiju. Alam ng kaiju na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon, kaya nagpasya siyang umatras. Ngunit buong lakas siyang tinamaan ni Kafka, pinatalsik siya sa malayo. Nakita natin na ang core ng kaiju ay nalantad at malapit na siyang tapusin ni Kafka, ngunit nakita siya ng dalawang opisyal at iniulat nila na nakita nila si Kaiju number 8. Nakikita natin si Kikoro na nakikipaglaban sa isang kaiju, ngunit nagpupumiglas siya laban dito dahil pagod na siya. Nagawa niyang hatiin ito sa kalahati, ngunit iniisip niya si Kafka, iniisip kung nasaan siya. Nalaman natin na kasama niya si Kafka bago siya umalis para iligtas si Reno. At sinabi niya sa kanya na nararamdaman niya ang humanoid na kaiju. Kaya, nag-transform siya sa kanyang kaiju form, na sinasabi sa kanya na hawakan ang lahat habang wala siya. Ngunit naririnig niya ang ulat mula sa mga opisyal na nakakita sa kanya. Kaya, siya ay nag-aalala, na pagtanto na si Kafka ay nasa problema habang si Soshiro ay nagbibigay ng utos na neutralisahin siya. Nakabawi ang kaiju at nakatakas siya, na pagtanto na ang kanyang domain ay nawasak. Pero alam na niya ngayon kung paano lumaban si Kafka. Kaya iniisip niya na matatalo niya ito sa hinaharap. Sinubukan niyang patayin ang mga opisyal, ngunit pinangangalagaan sila ni Kafka at sinabi sa kanya ng kaiju na magkikita silang muli habang siya ay nawala. Tumalon si Kafka palayo dahil alam niyang kailangan niyang tumakas mula sa puwersa ng depensa. Kaya nagtago siya sa isang eskinita, ngunit nahanap siya ni Soshiro doon at iniulat niya na nakipag-ugnayan siya kay Kaiju number 8. Sinubukan niyang salakayin si Kafka, ngunit nagawa niyang makaiwas. Napagtatanto na halos hindi na niya kayang makipagsabayan sa mga galaw ni Soshiro, napagtanto ni Soshiro na siya ay isang karapat-dapat na kalaban, kaya inalis niya ang kanyang limiter at ang kanyang pinakawala na kapangyarihang panlaban ay umabot sa 72% habang naghahanda siyang lumaban ng buong lakas. Nag-aalala si Kafka na masaktan siya, ngunit bigla siyang nalaslas. Nagpupumilit siyang makasabay sa kanyang bilis at napagtanto niyang nasa ibang antas si Soshiro. Ang kanyang braso ay naputol at ang kanyang core ay nahayag, ngunit pinamamahalaan niyang muling buuin ang kanyang sarili. Sinabi niya na ang pagbabagong buhay ay gumagamit ng maraming lakas ng kanyang stamina, kaya alam niyang hindi siya dapat makatanggap ng napakaraming hit na ganoon. Sinusubukan niyang lumaban at kinilala siya ni Soshiro bilang isang Daikaiju. Nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam ngunit nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito habang chinach-charge niya ang isang pag-atake, nagpakawala ng dobleng slash na pumutol sa binti ni Kafka, ngunit sinundan niya ito at napagtanto ni Kafka na pinupuntirya niya ang kanyang core, ngunit hinulaan niyang gagawin niya ito, kaya nahuli niya ang espada. Natigil si Soshiro at ginamit ni Kafka ang pagkakataong umatake, pinatalsik siya pabalik at nagawa niyang makatakas. Nakikita natin si Kikoro habang iniisip niya si Kafka, iniisip kung okay lang bang magtiwala sa kanya, ngunit bigla siyang bumalik. Sinubukan niyang pag-alitan siya, ngunit nahuli siya habang nahuhulog, at humingi siya ng paumanhin sa pagpapatakas ng humanoid kaiju. Sinubukan niyang tumungo upang tulungan si Reno, ngunit sinabi ni Kikoro na wala siya sa kondisyon para tumulong, na sinasabi sa kanya na mag-alala tungkol sa kanyang sarili dahil maaaring malaman ni Soshiro na siya ay isang kaiju. Iniisip ni Soshiro ang tungkol sa engkwentro at kumukuha ng larawan si Mina upang alalahanin ang kanyang kabiguan. Nagtataka siya kung malakas ba si Kaiju number 8, kaya sinabi niya kung paano siya nasa level ng isang Daikaiju, kaya siya ang una mula noong insidente 5 taon na ang nakakaraan. Napansin ni Soshiro kung paano siya tila hindi umaatake sa mga tao nang walang pinipili at iniisip niya kung paano lamang inatake ni Kafka ang kanyang sandata nang mapagtanto ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya dahil pakiramdam niya ay nakikipaglaban siya sa isang tao kaysa sa isang kaiju. Ngunit sinabihan siya ni Mina na magpahinga at sinabi na kahit anong uri ng kaiju ito, trabaho nila na i-neutralize ito. Bigla silang nakatanggap ng ulat at si Akaruga ay nagsabi sa kanila na ang kaiju na umatake kay Reno at Furuhashi ay pareho mula sa pagsusulit na binanggit kung paano ito nagkaroon ng anyo ng tao. Nakita natin ang humanoid kaiju sa isang mahinang estado habang ang isang kotse ay bumusina sa kanya. Sinabihan siya ng driver na umalis sa daan at tinuro niya ang lalaki, ngunit walang nangyari. Ang lalaki ay nalilito sa kung ano ang nangyayari, ngunit ang kaiju ay nagbago at kinakain siya habang nakikita natin ang kaiju na kumukuha ng hitsura ng lalaki. Naririnig natin sa radyo na siya ay itinalaga bilang kaiju number 9, ngunit iniisip niya kung paano niya mapapatay si Kafka. Nakita natin si Reno na nagising sa ospital at natutuwa si Kafka na okay na siya.
Nagpasalamat siya kay Kafka sa pagligtas sa kanya, ngunit natarante sila nang makita nating nasa tabi niya si Furuhashi, iniisip na si Kaiju number 8 ang nagligtas sa kanila. Kaya, mabilis na binanggit ni Kikoro kung paano natagpuan ni Kafka ang core sa mas maliit na kaiju at tinanggap niya ang kanyang paliwanag. Nagtataka si Furuhashi kung bakit iniligtas sila ni Kaiju number 8, iniisip na siya ay medyo cool. Kaya, natutuwa si Kafka na marinig ito. Di nagtagal, nagkaroon ng party ang squad para ipagdiwang ang pagbawi ni Reno at Furuhashi at sa kanilang unang matagumpay na misyon. Ipinahayag ng chef na magkakaroon sila ng pinakamahusay na wagyu, at hindi sila makapaniwala. Ngunit sinabi ng chef na dapat ihain kay Haruichi ang pinakamasarap na pagkain. Kaya naman, nagtataka si Kafka kung sino siya, at nalaman natin na siya ang tagapagmana ng Izumo Technology Group, na siyang pinakamalaking manufacturer ng anti-kaiju equipment. At namangha si Kafka na ginawa nila ang mga suit na ginagamit nila. Nakita natin ang lahat na nagsasaya sa pagkain at masaya si Reno na inayos nila ito, ngunit nagsimulang magtalo ang lahat tungkol sa kanilang pagganap at nagreklamo si Kafka kay Haruichi tungkol sa kanyang suit, tinawag itong may sira dahil hindi niya matalo ang isang kaiju. Nag-aalala si Reno tungkol sa kaguluhan, ngunit napagtanto na pinag-uusapan nilang lahat ang tungkol sa misyon at nag-iisip ng mga paraan upang lumakas. Natutuwa ang chef na nilapitan sila ni Haruichi, nagtanong tungkol sa kanyang ama, ngunit napapansin ni Haruichi kung paano sila hindi nag-usap mula noong isang insidente. Biglang sumulpat si Kaguragi na naghahanap ng banyo at nagtataka si Haruichi kung gaano karami ang kanyang narinig. Pinakalma ni Sashiro ang lahat upang gumawa ng anunsyo at ipinahayag na salamat sa kontribusyon ni Kafka, siya ay na-promote mula sa isang cadet tungo sa isang ganap na opisyal. Tuwang-tuwa siyang marinig ito at lahat ay nagdiwang para sa kanya. Kinabukasan, nakipagpulong si Kafka kay Mina at opisyal niyang ibinibigay sa kanya ang promosyon. Sumusumpa siyang ibibigay ang lahat, ngunit habang umaalis siya, sinabihan siya nito na huwag masyadong excited dahil malayo pa siya para makatabi siya. Pero masaya siya na naaalala nito ang pangako. Sinabi niya na si Sashiro ang nagrekomenda sa kanya para sa promosyon, kaya sinabihan niya itong huwag siyang pababayaan. Nakikita natin si Kafka na nag-aaral ng hating gabi, ngunit siya ay napapagod at nagpasya na siya ay magpahinga na. Habang pabalik siya sa kanyang silid, nakita niyang nakabukas ang training room. Kaya, nagtataka siya kung sino ang nag-iwan ng ilaw na bukas, ngunit nakita niya ang pagsasanay ni Sashiro at napagtanto niyang nililiko niya sa isip ang kanilang laban. Napansin siya ni Sashiro at tinanong ni Kafka kung ano ang kanyang ginagawa, kaya ipinahayag niya na ginagawa niya kung paano talunin si Kaiju number 8. At si Kafka ay natatakot na nakikinig sa kanya. Iginagalang siya ni Kafka sa pagnanais na protektahan ang lahat at nangako rin siyang gagawin ang kanyang makakaya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Sashiro na wala siyang silbi sa 1% na kapangyarihan, ngunit binibigyan siya ng 1% ng kanyang inaasahan. Sinabi niya sa kanya na magpahinga, ngunit nakikita natin na sa kalangitan sa itaas ay may isa pang misteryosong kaiju. Nakita natin si Kafka na nag-iisip tungkol kay Sashiro at determinado siyang hindi siya bibigwin. Babalik na sana siya sa kanyang silid, ngunit bigla niyang nakita ang mga bolang apoy na umuulan mula sa langit at bumagsak ang mga ito sa mga gusali na nagdulot ng malawakang pagkasira. Nararamdaman ni Sashiro ang pagyanig ng lupa. Kaya, tinanong niya ang operating room kung ano ang nangyayari. At sinabi sa kanya ni Konomi na maraming Fortitude 6 Kaiju ang umaatake sa base, na nagsasabing lahat sila ay kabilang sa klase ng Hanjo. Kaya, naghahanda siya para sa labanan, at ipinaalala niya sa lahat na wala si Mina. Kaya, siya ang papalit, sinasabi sa kanila na alisin ang kaiju. Ngunit sinabi niya na walang mga ulat ng pinsala mula sa labas ng base, at nakita niya itong kakaiba na napagtanto na hindi sila kumikilos tulad ng normal na kaiju. Samantala, sinabi ni Kafka na inaatake sila ng uri ng wyvern na kaiju, ngunit hindi siya makapaniwala na nagtutulungan sila. At napagtanto niyang may mali. Kaya, nagpasya siyang tawagan si Sashiro, na sinasabi sa kanya na ang uri ng wyvern na kaiju ay palaging nag-iisa. At naniniwala si Sashiro na isang pinuno ang kumokontrol sa kanila. Isang humanoid na kaiju ang lumapit kay Sashiro, tinanong siya kung siya ang pinakamalakas na tao sa base, at kinumpirma niya ito. Kaya, naghahanda ang kaiju na labanan siya, na tinatawag siyang kanyang biktima. Binalaan ni Konomi si Sashiro na ang kaiju ay nasa Fortitude 8.3, kaya napakalakas niya, ngunit sinabi ni Sashiro sa lahat na haharapin niya siya. Bigla siyang inatake ng kaiju at sinubukan niyang durugon si Sashiro, binasag ang lupa at sinisira ang lahat sa paligid niya.
Ngunit nakita natin na nagawang makaiwas ni Sashiro at nakita siyang kawili-wili ng kaiju. Kaya naghahanda siyang makipaglaban ng seryoso. Nagpakawala siya ng malakas na ingay at tumugon sa kanya ang ibang kaiju. Kaya napagtanto ni Sashiro na siya ang kumokontrol sa kanila. Sinubukan ng kaiju na patayin siya at nagawa niyang makaiwas, ngunit napansin niya na ang kaiju ay hindi kapani-paniwalang malakas, iniisip na siya ay mamamatay kapag siya ay nataman. Patuloy siyang umiiwas sa mga pag-atake at gumanti siya, ngunit wala itong epekto habang napagtanto niyang masyadong matigas ang balat ng kaiju. Nakikita natin ang iba pang mga opisyal na pinaputukan ng uri ng wyvern na kaiju, ngunit nahihirapan silang talunin ito dahil ang kanilang mga bala ay hindi makatusok sa baluti nito. Kaya, pinayuhan sila ni Kafka na salakayin ang kaiju mula sa likuran, na sinasabing ito ang kanilang kahinaan. Nakatagpo sina Kaguragi at Haruichi ng isang kaiju, at ginulo ito ni Kaguragi habang naghahanda si Haruichi na barilin ang likod nito, ngunit may isa pang biglang lumitaw. Kaya, napaatras si Haruichi habang napagtanto niyang nagtutulungan ang kaiju. Kaya, nagtataka ang mga opisyal kung paano nila matatalo ang kaiju dahil pinuprotektahan nila ang likod ng isa't isa. Ngunit biglang lumitaw si Kikoro at inatake niya ang isang kaiju ng derecho, pinatay ito sa isang hit habang ipinapakita niya na ang kanyang bagong sandata ay maaaring makabasag sa baluti nito. Nalaman natin na ibinigay ito ng ikatlong dibisyon sa kanya dahil siya ang pangatlong pinakamalakas na opisyal sa dibisyon at ang kaiju ay nagiging mas malaking banta. Kaya't nagpasya silang tretuhin siya bilang bahagi ng pangunahing puwersa. Ngunit binanggit ni Kikoro na hindi niya gusto ang kanyang sandata dahil sa tingin niya ay hindi ito bagay sa kanya. Sinubukan siyang pasabugan ng isang kaiju, ngunit tumalon siya habang inaalala kung paano sinabi sa kanya ni Sashiro na maaaring i-activate ang kanyang sandata upang makabuo ng mga shockwave. Kaya nagpasya siyang subukan ito, na lumilikha ng isang shockwave na nagtutulak dito. Habang hinahampas niya ang kaiju ng mas malakas, pinapatay ito sa isang iglap. Tumitaw ang isa pang kaiju kaya sumingit siya at umindayog siya habang pinapagana niyang muli ang kanyang sandata, na binutasan ang katawan nito. Nakita niya ang isa pang umaatake mula sa itaas, ngunit binaril ito ni Reno gamit ang kanyang nagyayalong mga round, na naging dahilan upang bumagsak ito sa lupa, at naihatid niya ang pangwakas na atake. Sinabi niya kay Reno na makipagtulungan sa kanya, at sumang-ayon siya dito, ngunit hindi gustong maiwan ni Kaguragi at Haruichi, kaya nagpasya silang gawin ang kanilang bahagi. Bumalik tayo kay Sashiro habang patuloy siyang hinahabol ng kaiju. Sinabi niya na ang kaiju ay nag-e-enjoy sa laban at inutusan niya si Konomi na buksan ang gate, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa lugar ng pagsasanay. Nagawa ng kaiju na matamaan si Sashiro, ngunit napagtanto niya na naputol ang kanyang braso habang ihayag ni Sashiro na tinanggal niya ang kanyang limiter, na sinasabing hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa iba habang nasa training ground siya. Nakita natin ang isang opisyal na nagngangalang Akari na papatayin na ng kaiju, ngunit si Kafka ay sumugod sa kanya at binago niya ang kanyang mga binti na nagpapahintulot sa kanya na maabot siya sa tamang oras. Sa palagay niya ay ginamit niya ang kanyang suit para iligtas siya at sinabi niyang bumuti na siya, ngunit naghahanda ang kaiju na pasabugan sila. Biglang dumating si Kikoro at sinabihan niya si Kafka na umatras kasama ang mga sugatang opisyal habang sila ni Reno ay makikipaglaban sa mga kaiju at pinagmamasdan sila ni Kafka habang lumalaban sila. Sa pag-aakalang kamangha-mangha ang kanilang pagtutulungan, dumating ang mga off-duty na opisyal upang tumulong at lahat ay nagtutulungan habang napapansin ni Kafka na pinapa-address nila ang kaiju. Ipinagpatuloy ni Sashiro ang kanyang pakikipaglaban sa pinuno at nagawa niyang hiwain ang mga puwang sa kanyang baluti. Kaya, pinuprotektahan ng kaiju ang kanyang sarili na iniisip na si Sashiro ay nagiging predictable, ngunit bigla niyang pinutol ang kanyang baluti, hiniwa siya ng pira-piraso ng mapagtanto niya na ang layunin ni Sashiro ay ang mga puwang bilang isang diversion. Ngunit ang kanyang katawan ay mabilis na muling nabuhay, napagtanto na si Sashiro ay isang karapat-dapat na kalaban at sinusubukan niyang lumaban pabalik. Ngunit madaling madaig siya ni Sashiro at napagtanto niyang nalantad ang kanyang core. Ibinigay ni Sashiro ang pangwakas na atake at iniisip ng lahat na tapos na ang laban, ngunit napagtanto nila na may mali habang ang kaiju ay biglang nag-transform sa isang napakalaking nilalang. Nalaman natin na inilipat ng kaiju ang posisyon ng core nito. Kaya't hindi ito nagawang sirain ni Sashiro at tinakpan nito ng usok ang lugar habang isiniwalat ni Konomi na umabot na ito sa Fortitude 9. Kaya't nag-aalala siya na iniisip na hindi niya ito matatalo at napagtanto ni Kafka na nasa panganib si Sashiro. Kaya nagpasya siyang tulungan siya. Sinubukan ni Sashiro na lumaban ngunit napagtanto niya na ang kanyang mga pag-atake ay hindi gumagana dahil ang kanyang mga blades ay hindi epektibo laban sa higanteng kaiju.
Kaya't naisipan niyang i-target ang core sa likod nito, ngunit bigla siyang dumudugo nang ipaalam sa kanya ng kanyang suit na malapit na niyang maabot ang kanyang limitasyon at nagmumungkahi itong kanselahin ang kanyang maximum release, ngunit ipinaglalaban niya ang pag-iisip na maaari niyang talunin ang kaiju sa loob ng 1 minuto at sinubukan niyang umatake mula sa likuran, ngunit bigla siyang inatake nito, na tinatangay siya palayo. Binanggit ng kanyang suit na naabot na niya ang kanyang limitasyon. Kaya kinansela niya ang kanyang maximum release at naisip ni Konomi na siya ay patay na, ngunit ipinahayag niya na siya ay okay, na sinasabing protektado siya ng kanyang kalasag, ngunit nagtataka siya kung paano niya matatalo ang kaiju. Dahil alam niyang dahado siya, pinutol niya ang kaiju, ngunit agad itong bumubuo, at sinabi nito sa kanya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon habang hinahabol siya ng mas maliit na kaiju at nag-self-destruct ito ng sarili, pinatumba siya. Sa isang flashback, nalaman natin na si Sashiro ay nagmula sa isang pamilya ng mga swordsman, at siya ay itinuturing na isang sword prodigy. Ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na sumuko sa pagsali sa puwersa ng depensa dahil hindi siya magaling gumamit ng iba pang mga armas, sinasabing ang mga espada ay nagiging laos na. Ngunit sinubukan pa rin niyang sumali, at iniisip ng isang mataas na opisyal na hindi siya sapat dahil ang kanyang mga kasanayan ay walang silbi laban sa higanteng kaiju. Sa kalaunan ay nakilala niya si Mina, na nakakaalam na siya ay isang espesyalista sa espada, kaya sa palagay niya ay hahatulan siya nito ng pareho, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niya ang kanyang tulong, tinanong siya kung gusto niyang sumama sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay dalubhasa sa pag-aalis ng higanteng kaiju, ngunit nakikipagpunyagi siya laban sa mga mas maliliit, kaya sinabi niya sa kanya na maglinas ng landas para sa kanya sa tuwing kailangan niyang barilin ang kanyang target. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang ayaw sumuko ni Sashiro dahil ayaw niyang bigon si Mina. Inatake niya ang kaiju gamit ang lahat ng mayroon siya, sinusubukang hatiin ito sa mga piraso, ngunit nahuli siya nito at malapit na siyang durugan hanggang mamatay. Nakita ito ni Kafka, na pagtantong nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya, nagpasya siyang tulungan si Sashiro habang naghahanda siyang magbago. Ngunit biglang narinig ng lahat ang boses ni Mina, at binaril niya ang kaiju. Pinutol ang braso nito at pinayagan si Sashiro na makatakas. Naghahanda itong atakihin siya, ngunit muli siyang nagpaputok, tinamaan ang kabilang braso nito habang inutusan ng mas maliit na kaiju na habulin siya, ngunit nagawa niyang iwasan ang mga ito. Mabilis na muling nag-regenerate ang kaiju, at sinabi ni Konomi kay Mina na i-target ang core nito, ngunit alam ni Sashiro na hindi ito magiging madali, kaya sinubukan niyang tulungan siya, at inatake niya ang mga binti nito, sinusubukang i-immobilize ito, ngunit hindi ito gumana habang napapansin niya na masyadong mababa ang output ng kanyang kapangyarihan. Biglang sumama si Kikoro sa laban at inaatake niya ang lahat ng mayroon siya, ngunit napaatras siya ng mapagtanto niyang hindi siya sapat na malakas para sirain ang kaiju. Kaya't pinutol ni Sashiro ang baluti nito at naghatid siya ng isang mapangwasak na atake na naging sanhi ng pagkawala nito sa kinatatayuan. Napagtanto ni Kikoro na naabot na niya ang kanyang limitasyon, ngunit nakagawa siya ng pambungad para kay Mina, na bumuga ng butas sa likod ng kaiju, na inilantad ang core nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Konomi na may natitira siyang bala at sinubukan siyang pigilan ng mas maliit na kaiju, ngunit dumating ang iba pang mga opisyal, pinaputukan sila. Malapit nang gumaling ang kaiju, kaya patuloy itong inaatake ni Sashiro, alam niyang kailangan niyang pigilan ito sa muling pagbuo. Alam niyang hindi siya sapat para talunin ito, kaya ang tanging magagawa niya ay gumawa ng opening para kay Mina. Ngunit napagtanto niyang malapit na siyang kainin. Natutuwa si Mina na pinili niya siya bilang kanyang vice captain at inalis niya ang kanyang limiter habang umabot sa 76% ang kanyang combat power at pinaputok niya ang kanyang huling bala na pumutok sa kaiju. Kaya't nagdiwang ang lahat at pinapanood ni Kafka si Sashiro mula sa malayo na iniisip na siya ay kahanga-hanga. Sinabihan siya ni Mina na magpahinga dahil alam niyang naabot na niya ang kanyang limitasyon ngunit alam ng ibang mga opisyal na pagod na rin siya. Kaya sinabi nila sa kanya na iwan sa kanila ang mas maliit na kaiju. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na ang kaiju ay nagtitipon sa itaas nila, at ipinahayag ni Konomi na sila ay nakabuo ng isang napakalaking bomba, na nagbabanta na sirain ang buong base. Iniisip ng lahat na mapapahamak sila, ngunit biglang sumingit si Kafka. Kaya, sinubukan ni Sashiro na pigilan siya, sa pag-aakalang wala siyang magagawa laban dito, ngunit nagtataka siya kung paano nakakagalaw si Kafka ng napakabilis, at nag-transform siya sa Kaiju number 8, na ikinagulat ng lahat. Habang ipinahayag ni Konami na siya ay nasa Fortitude 9.8. Napagtanto niyang binigo niya ang kanyang mga kaibigan dahil tinutulungan siya ng mga ito na itago ang kanyang sekreto, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay o mamamatay ang lahat.
Kaya, ginagamit niya ang kanyang mga booster at umaakyat siya sa kalangitan habang sinuntok niya ang bomba ng buong lakas, na tinatangay ito. Ngunit siya ay napagod at bumagsak siya sa lupa habang ang bomba ay sumasabog, na nagdulot ng napakalaking pagkawasak. Ngunit ginagamit niya ang kanyang katawan upang protektahan ang iba pang mga opisyal. Lahat ay nakaligtas, ngunit sa tingin ni Kafka ay tapos na ang lahat para sa kanya dahil nalantad na ang kanyang sikreto at halos hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Itinutok ng mga opisyal ang kanilang mga baril sa kanya habang tinawag siya ni Mina na Kaiju No. 8, na sinasabi sa kanya na siya ay inaaresto. Nakikita natin ang mga nakatataas na nanunood sa insidente, at hindi sila makapaniwala na mayroong kaiju sa puwersa ng depensa. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa kanya, at ang Direktor General, si Isao Shinomiya, ay nagpasya na dalhin siya, sinabing uutusan niya ang 3 dibisyon na ibigay siya. Nakita natin si Kafka sa isang pasilidad ng detention kung saan iniisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya at naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Kikoro na maaaring gamitin ang kanyang katawan upang lumikha ng isang espesyal na armas. Sinamahan siya ni Mina at Sashiro, na sinasabi sa kanya na ihahatid nila siya sa punong tanggapan. Kaya, binitawan nila siya at inihatid sa labas. Sa tingin niya ay kinasusuklaman siya ng mga ito dahil inilihim niya sa kanila ang kanyang kapangyarihan. At nilagpasan nila ang iba pang mga opisyal nang mapansin ni Kafka si Reno na iniisip na galit siya dahil sinubukan niyang protektahan ang kanyang sikreto. Papasok na si Kafka sa sasakyan, iniisip na tapos na ang lahat para sa kanya, ngunit bigla siyang tinawag ni Reno, sinabing hihintayin niya itong bumalik. Ang sasakyan ay naghahanda upang tumungo habang ipinahayag ni Mina na walang mga kamera doon. At inihayag niya na nagpapasalamat siya sa kanyang mga aksyon dahil iniligtas niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Kaya, ipinaliwanag niya na tutulungan niya itong patunayan na tao siya at iulat ang lahat ng kabutihang nagawa niya bilang isang opisyal, iniisip na pakakawalan siya ng puwersa ng depensa kung hindi nila siya nakikitang banta. Inihayag niya na hindi siya itinuturing ng 3 dibisyon bilang kanilang kaaway, ngunit sinabi niya na oras na para umalis. Kaya, sinabi niya sa kanya na ililipat na siya sa ibang base, ngunit tinanong niya ito kung maaari pa rin niyang subukang tumayo sa tabi niya, at sinabi niya sa kanya na maghihintay siya para sa kanya. Kaya, nagsimula siyang umiyak habang papunta ang convoy. Pagkaraan ng mga araw, iniisip siya ng mga kaibigan ni Kafka, at hindi pa rin makapaniwala si Furuhashi na siya si Kaiju No. 8 dahil lagi siyang masayahin. Sinabi sa kanila ni Akari na iniligtas niya ang kanyang buhay, iniisip na siya ay isang mahusay na tao, ngunit ipinaliwanag ni Kaguragi na hindi sila makapagpapasya kung ano ang mangyayari sa kanya, na sinasabi na ito ay nasa Naturalization Bureau. Iniisip ni Haruichi na magpapanak ang mundo kapag nalaman nila ang tungkol kay Kafka dahil maaari silang maghinala sa kanilang mga kapitbahay kapag natuklasan nila na ang mga tao ay maaaring mag-transform bilang kaiju. Bumisita si Konomi kay Mina na nagtanong sa kanya kung maaari niyang ayusin ang mga dokumento at napagtanto niyang ito ay mga talaan ni Kafka kaya pumayag siyang gawin ito. Tinanong siya ng subordinate ni Sashiro tungkol kay Kafka at ipinaliwanag niya na gusto niyang bumalik siya, dahil gusto niya itong labanan muli, alam niyang nagpigil siya sa huling laban nila. Bumisita si Kikoro sa opisina ni Isao at nalaman natin na siya ang kanyang ama ngunit hiniling niya sa kanya na iligtas si Kafka dahil iniligtas niya ang kanyang buhay. Ngunit tinawag siya ni Isao na tanga at ipinakita niya sa kanya ang isang X-ray na ulat na nagpapakita na si Kafka ay may core sa kanyang katawan. Kaya naisip ni Isao na hindi siya tao, na nagsasabing hindi siya naiiba sa kaiju na pumatay sa kanyang ina, ngunit ipinaliwanag niya na naniniwala pa rin siya sa kanya. Nakita natin si Kafka sa isang maximum na seguridad na bilangguan kung saan sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang kanyang kalagayan, ngunit iniisip niya ang tungkol sa kanyang mga kaibigan, iniisip na may utang siyang paliwanag sa kanila, kaya gusto niyang makita silang muli. Ang mga lalaki ay nagulat kay Mina, na nagsabi sa kanila na ang kanilang base ay nawasak noong huling pag-atake, kaya hindi na ito magandang lugar para sanayin ang mga bagong recruit. Ipinaliwanag niya na ang kaiju ay lumalakas at ang mga nakatataas ay nababahala, na iniisip na sila ay nagiging isang mas malaking banta. Kaya, binanggit niya na kailangan nilang maging handa, at sinabi niya sa mga lalaki na magsasanay sila kasama ang mga pinakamahuhusay na rookie mula sa ibang mga dibisyon. Iniisip ni Haruichi na ginagawa ito ng mga nakatataas upang subaybayan ang mga opisyal na malapit kay Kafka, ngunit itinanggi niya ito, at sinabing wala siyang kinalaman dito. Sinabi sa kanya ni Furuhashi na gusto niyang manatili sa 3 dibisyon, ngunit pumayag si Reno na magsanay kasama ang iba pang mga rookie, at sinabi sa kanya ni Furuhashi na maghihiwalay sila, ngunit tila wala siyang pakialam. Ilang sandali pa, tatawagan na sana ni Haruichi ang kanyang ama nang marinig niya si Kaguragi sa telepono, at binanggit niya na may gusto siyang iligtas, kaya humingi siya ng tulong.
Napagtanto niya na si Haruichi ay nakikinig sa kanya at si Haruichi ay naging mausisa. Kaya sinabi sa kanya ni Kaguragi na nakikipag-usap siya sa kanyang dating commander sa ground force ng Japan. Hindi makapaniwala si Haruichi na ginagawa niya ito para tulungan si Kafka. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang mawala siya dahil tinuturing niya itong kasama. Bumalik tayo kay Kafka habang iniisip niya ang sinabi ni Mina, iniisip na magiging maayos ang lahat kapag napatunayan niyang tao siya. Biglang sumulpat si Isao at sinabihan niya ang kanyang mga nasasakupan na palayain si Kafka. Binalaan nila siya na ito ay masyadong mapanganib, ngunit ipinaliwanag niya na madaling masira ni Kafka ang mga pagpigil kung gusto niya. Kaya, pinabayaan nila siya. Ngunit biglang sinimulan siyang barilin ni Isao. Kaya, ginagamit niya ang kanyang braso bilang isang kalasag. Ngunit napunit ang kanyang balat at kumukuha siya ng sample ng dugo habang sinasabi niya kay Kafka na siya ay isang kaiju. Ngunit itinanggi niya ito, sinabing siya ay tao. Kaya, si Isao ay nagbibigay ng signal at ang kanyang mga subordinate ay naghahatid ng kanyang mga gauntlets. Isinusuot niya ang mga ito at nagsanib ang mga ito sa kanyang katawan habang binabanggit niya na i-dispose niya ang Kaiju number 8. Desidido si Kafka na huwag mag-transform dahil gusto niyang patunayan na tao siya. Ngunit inatake siya ni Isao, hiniwa ang kanyang braso at pinabagsak siya sa dingding. Ang iba pang mga opisyal ay humanga, napagtantong si Isao ay hindi nawala ang kanyang ugnayan, at nalaman natin na siya ay itinuturing na pinakamalakas na sundalo sa kasaysayan. Nag-transform si Kafka bilang isang kaiju at sinubukan niyang tumakas, iniisip ang tungkol sa pag-iwas hanggang sa maabot ni Isao ang kanyang limitasyon, ngunit patuloy siyang hinahabol at nagtagumpay siya sa isang mapangwasak na suntok, ngunit nakabawi si Kafka, napagtantong kasing lakas si Isao ng isang napakalaking kaiju. Nalaman natin ang tungkol sa Kaiju number 2 na lumitaw ilang dekada na ang nakalipas at halos nawasak nito ang isang buong lungsod hanggang sa ma-neutralize ito ng puwersa ng depensa. Ang mga gauntlet ni Isao ay ginawa gamit ang mga bahagi ng katawan nito, at siya lang ang may kakayahang gumamit ng mga ito. Madali niyang nadaig si Kafka, sinuntok siya ng napakalakas, at napagtanto niyang wala na siyang takas sa kanya, habang sinusubukang tapusin siya ni Isao, ngunit bigla siyang nagbago sa kanyang buong anyo ng kaiju, at nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw habang napagtanto ni Kikoro na may mali. Napansin ni Kafka na hindi niya makontrol ang kanyang katawan, at ang kaiju sa loob niya ay nagsasabi sa kanya na magwala. Samantala, nakita natin si Reno na nag-eehersisyo at nagtataka si Furuhashi kung bakit siya pumayag na pumunta sa kabilang unit gayong nag-aalala silang lahat kay Kafka. Ngunit binanggit ni Reno na kailangan niyang lumakas ng mas mabilis hanggat maaari upang siya na ang magpoprotekta kay Kafka sa susunod. Nagtataka si Furuhashi kung talagang babalik si Kafka. Ngunit nagpa siya si Reno na maniwala, kaya't si Furuhashi ay ginanahan upang magsanay din. Ipinatawag si Mina sa punong tanggapan at sinabihan siyang maghintay para sa mga resulta ng pagsusuri ni Kafka. Samantala, naging ligaw si Kafka at sinusugod niya si Isao, ngunit umiwas at naalala niyang umaatake siya na parang mabangis na hayop. Naghahanda si Isao na atakihin ang kanyang opening, ngunit pinahit ni Kafka ang kanyang katawan para umatake muli. Pinipigilan niya ang sarili mula sa loob, ngunit patuloy na umaatake ang kanyang katawan. Sinubukan ni Kikoro na tawagin siya, at si Isao ay nagawang mag-counter gamit ang isang solid na suntok, ngunit napansin niya na nawawala ang core ni Kafka, at ang kanyang katawan ay biglang muling nabuhay sa likod niya. Ang dalawang salpukan at ang puwersa ay nagsimulang sirain ang kanlungan habang ang mga nagmamasid ay nabigla dahil ito ay ginawa upang mapaglabanan ang isang Fortitude 10 na pag-atake. Napansin ng iba pang pinuno na tila nagpipigil si Isao na subukan si Kafka. Kaya napagtanto ni Kikoro na binibigyan niya ng pagkakataon si Kafka na mabuhay dahil sa kanya. Nagpatuloy ang laban ng dalawa at kinuha ni Kafka ang isang tipak sa katawan ni Isao. Ang iba pang mga nakatataas ay napapansin na ito ay mukhang masama. At kahit anong subukang gawin, tila si Kafka ang may kapangyarihan. Si Isao ay nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog ng kuryente, ngunit si Kafka ay nagpaputok pabalik gamit ang kanyang sariling lakas at hinaypan siya palayo. Hinawakan siya ni Kafka at sinimulan siyang ibagsak sa lupa. Alam niyang papatayin siya nito at nakita niyang nanunood si Kikoro, kaya sinubukan niyang pigilan ang sarili. Iniisip ni Kikoro ang lahat ng kanilang pinagdaanan at nagpasya siyang patuloy na maniwala sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanya na huwag sumuko. Pinilit niyang pakawalan ang sarili ngunit lumitaw ang kaiju sa kanyang harapan at bigla siyang kinain nito. Ang kanyang katawan ay naghahanda upang tapusin si Isao at naramdaman ni Kafka ang kanyang sarili na nahuhulog, ngunit may biglang liwanag at hinawakan ni Mina ang kanyang kamay na nagsasabi sa kanya na siya ay naghihintay para sa kanya, kaya siya ay natauhan.
Ang kanyang katawan ay umaatake, ngunit si Kafka ay nauwi sa paghagupit sa kanyang sarili sa halip at ipinahayag niya na siya ay tao. Siya ay nagwakas na bumagsak at ang kanyang katawan ay bumalik sa normal, ngunit isang opisyal ang naghahanda upang patayin siya. Sinabi ni Isao sa lalaki na umatras at nakilala natin ang kapitan ng unang dibisyon, si Narumi. Tumawag para sa medical team, at iniisip ni Narumi kung ano ang plano niyang gawin kay Kafka. Natapos ang pagsusuri at tinanong ng mga nakatataas si Mina kung ano ang palagay niya bilang commanding officer ni Kafka. Napansin nila na halos lahat ay nakamit na nila ang kanilang desisyon at hindi mababago ng kanyang ulat ang kapalaran ni Kafka, kaya hindi na niya kailangang makaramdam ng pananagutan. Nagpasya siyang huwag talakayin kung si Kafka ay isang kaiju o isang tao, ngunit inilalarawan siya bilang isang opisyal ng puwersa ng depensa. Binanggit niya ang kanyang mga kontribusyon at kung paano niya nailigtas ang marami sa kanyang mga kasama, lalo na nang ihinto niya ang bomba ng kaiju. Iniisip ng mga nakatataas na posible lamang ito dahil mayroon siyang mga kapangyarihan. Ngunit binanggit ni Mina kung paano siya patuloy na bumagsak sa pagsusulit sa puwersa ng pagtatanggol at may 0% na kapangyarihan sa kanyang suit. Ngunit hindi siya tumigil sa pagsisikap na iligtas ang mga tao at mas nagmamalasakit siya sa iba kaysa sinuman. Naaalala niya ang aksidente kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, ngunit laging nasa tabi niya si Kafka. Sa palagay niya ay may higit na sangkatauhan siya kaysa sinuman at mapagkakatiwalaan ang kanyang puso na maging isang opisyal. Iniisip ng mga nakatataas na ang kanyang sagot ay masyadong malabo, ngunit pinasalamatan siya ni Isao para sa kanyang ulat. Naghahanda silang itapon si Kafka, ngunit ang desisyon ay naiwan kay Isao. Nagising si Kafka, at nagulat siya na buhay pa siya. Laking gulat niya nang makitang nasa tabi niya si Isao, at natutuwa siyang okay siya, kaya magagawa pa niyang harapin si Kikoro. Iniisip niya kung tanggap na ba siya bilang tao dahil nabubuhay pa siya. Ngunit tinawag siyang kaiju ni Isao. Gayunpaman, hinahayaan nila siyang mabuhay pansamantala. At nakita natin na nagpasya si Isao na huwag siyang itapon. Iniisip ng ibang mga miyembro na delikado na panatilihin siyang buhay, ngunit sa tingin ni Isao ay makokontrol siya, at hindi siya sigurado kung gagawin nila siyang sandata, magiging kasing lakas ito, at kailangan nila ang kanilang mga puwersa upang maging pinakamahusay sa lahat ng mga kamakailang pag-atake. Tutol pa rin ang iba pang miyembro, ngunit ipinaalala ni Isao sa kanila ang sakuna 10 taon na ang nakakaraan ng pumatay ng mahigit 200 opisyal ang Kaiju No. 6. Kaya, kung may mangyari ulit na ganoon, kakailanganin nila ang kapangyarihan ni Kafka. Ang mga nakatataas ay nananatiling tutol sa desisyon. Kaya, tulad ng sinabi ni Isao kay Kafka, kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga kung gusto niyang mabuhay. Alam niyang ginagamit lang siya ng mga ito bilang sandata, ngunit nanunumpa siyang kukunin niyang kilalanin siyang lahat bilang defense officer, at nakatulog siya habang iniisip si Mina. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.